Magandang hapon po, sinalakay ng Bureau of Customs ang ilan pang imbaka ng mga umano'y ipinuslit na bigas. Sunod-sunod ang mga raid kontra smuggling pero puna ng isang senador. Bakit walang nakakasuhan? Nakatutok si Jonathan Andal. Nabisto sa dalawang bodegang magkasunod na sinalakay ng Bureau of Customs nitong Huwebes sa Las Piñas City at Bacoor, Cavite ang mga umano'y smuggled na bigas galing China, Vietnam at Thailand na 40 milyong piso ang kabuang halaga. Ang bentahan daw nito 1,320 pesos sa kada kalahating kaban o mahigit 52 pesos per kilo, lagpas sa 41 pesos na regular milled at 45 pesos na well milled na price cap ng Agriculture Department. Ipinasara ang bodegang hindi pinangalanan ng customs pero sa press release ng ahensya, dumepensa raw ang may-ari na hindi sila rice importer kundi trader lang. Pinagsusumite sila ngayon ng proof of payment ng duties at taxes ng kanilang supplier o importer sa loob ng 15 araw. Sa Zamboanga City naman, kumpiskado ang nadiskubring mahigit 40,000 sako ng smuggled din umanong bigas na 42 milyong piso ang halaga. Sabi ng customs, nagpakita ng import permit at proof of payment ang may-ari ng bodega. Pero ang nakadeklarang laman ng mga sako, 15% broken na white rice. Gayong ang nadiskubre ay mas magandang klase na jasmine fragrant rice. Wala rin daw silang sanitary at phytosanitary import clearance mula sa Bureau of Plant and Industry. Yung investigation po para sa criminal prosecution, pending pa po yun. We submitted the record sa Manila. Sila po yung in charge for filing of criminal cases. Ang recommendation po, although subject sa approval ni Commissioner and Secretary of Finance, i-donate po yata sa government program, I don't know po kung kadiwang or sa DSWD. Si Senator Cheese Escudero kinestyon kung bakit wala pa raw nakakasuhan sa sunod-sunod na raid sa mga bodega ng umano'y smuggled na bigas. Dapat daw magsampa na agad ng kaso para mapakita ng Administrasyong Marcos na seryoso talaga ito sa kampanya kontra rice cartel. Hiningan na namin ng komento rito ang customs pero wala pa silang tugon. Sa ilalim ng Republic Act 10845 o ang Anti-Agriculture Smuggling Act of 2016, itinuturing na economic sabotage ang large-scale smuggling ng bigas na mahigit 10 milyong piso ang halaga. May parusa sa itong kulong ng habang buhay at multang doble sa presyo ng produktong ipinuslit. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.